Tay, hindi ka kabilang dito. Umalis ka na. Iyan ang mga salitang dumurog sa puso ko. Sa mismong araw ng kasal ng anak kong si Liza, sa gitna ng isang mamahaling hotel sa Makati, pinalayas ako ng sarili kong dugo at laman. Sabi niya, nakakahiya raw ang itsura ko sa harap ng mayamang pamilya ng asawa niya. Ako na naging nanay at tatay niya sa loob ng 28 taon, bigla na lang akong itinuring na basura. Dahil doon, hindi ako nagmakaawa, lalo namang hindi ako umiyak sa harap nila. Pagtalikod ko, lulan ng aking lumang pickup truck. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang bangko. Ipinatigil ko ang lahat ng bayad para sa araw na iyon. Lahat ng tseke para sa hotel, sa mamahaling pagkain, at sa mga imported na bulaklak. Binawi ko ang lahat. Pagkalipas lang ng 30 minuto, ang magarbo nilang reception ay naging isang malaking gulo. Nakita ko ang mga florist na binubunot ang mga dekorasyon sa lamesa. Ang catering, itinigil ang paghahain ng lechon. Ang musika, biglang huminto. Ang perpektong gabi na pinangarap ni Liza ay gumuho na parang bula. Bago ko ituloy ang kwentong ito at kung paano ko tinuruan ng tunay na leksyon ang anak kong walang utang na loob, pakisulat muna sa comment section kung saang probinsya o lungsod kayo nakikinig sa akin ngayon. Naglalakad ako palabas ng malaking ballroom. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig na marmol ay tila may kasamang bigat na hindi ko maipaliwanag. Rinig na rinig ko ang alingaw-ngaw ng sarili kong mga sapatos. Tak, tak, tak. Isang tunog na tila nagmamarka sa pagtatapos ng isang mahabang yugto ng aking buhay bilang isang ama. Sa loob ng silid na iyon, iniwan ko ang tawanan, ang musika, at ang marangyang dekorasyon. Ngunit higit sa lahat, iniwan ko doon ang aking pagtitimpi. Habang hinihipan ng malamig na hangin ng gabi ang aking mukha sa labas ng hotel, huminto ako sandali. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na nagpagod, nagbanat ng buto at nagpatulo ng pawis sa loob ng 28 taon. 28 taon. Hindi iyon biro. Nagsimula ako sa wala. Naaalala ko pa noong nagtitinda pa ako sa maliit na puwesto sa Quiapo hanggang sa mapalago ko ang negosyo at maging isa sa mga iginagalang na pangalan sa industriya. Lahat ng sakripisyong iyon, lahat ng puyat, at lahat ng pagkakataong hindi ako kumain para lang masiguradong may sapat na baon ang aking mga anak. Tila lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Masakit. Masakit na mapagtanto na sa paningin ng sarili kong pamilya, ako ay isa lamang pitaka. Isang bangko na walang limitasyon ang laman. Naisip ko ang mukha ng aking anak kanina, ang kawalan niya ng galang, ang pagbaliwala niya sa aking mga payo. Sa gabing ito, na dapat sana ay pagdiriwang ng pagmamahalan, ang naramdaman ko lang ay ang malamig na talim ng kawalan ng utang na loob. Teodoro, bulong ko sa aking sarili. Tama na, sobra na. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking tuksedo. Ang bigat ng loob ko ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng determinasyon. Isang desisyon na alam kong magpapabago sa lahat, ngunit kailangan kong gawin para sa aking sariling dangal. Hinanap ko sa aking contacts ang numero ng aking personal relationship manager sa BPI. Ang Bank of the Philippine Islands ay matagal nang humahawak ng aking mga account mula pa noong nagsisimula pa lamang akong mag-ipon ng aking unang ₱1,000,000. Sumandal ako sa isang haligi ng gusali habang naghihintay na sumagot ang nasa kabilang linya. Hello? Magandang gabi, Sir Teodoro, sagot ng isang pamilyar na boses. Napatawag po kayo ng ganitong oras? Akala ko po ay nasa gitna kayo ng reception ng kasal? Ngumiti ako ng mapait. Isang ngiti na puno ng pait at pait. Nasa labas na ako, Mario. Seryoso kong sagot. May gusto akong ipagawa sa iyo. Ngayon din, mahalaga ito. Naramdaman ko ang pagtataka sa boses ni Mario. Ano po iyon, sir? Tungkol po ba sa mga transaksyon bukas? Hindi bukas, Mario. Ngayon. Ngayong gabing ito, wika ko habang tinitingnan ang aking relos. Gusto kong ipatigil ang lahat ng transaksyong may kaugnayan sa kasal na ito. Lahat, isang stop payment order para sa lahat ng tseke at wire transfers na nakapangalan sa venue, sa catering, sa florist at sa coordinator. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Alam kong nagulat si Mario. Sino ba naman ang hindi?
Ang kasal na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Isang marangyang selebrasyon na ako ang sumasagot sa bawat sentimo. Pero Sir Teodoro, muling nagsalita si Mario, medyo nag-aalinlangan. Sigurado po ba kayo? Malaking halaga po ang mga ito. Ang bayad sa Manila Hotel, ang catering mula sa pinakasikat na chef, ang mga imported na bulaklak. Kapag itinigil natin ito, magkakagulo po sa loob. Iyon mismo ang gusto ko, Mario, malamig kong sagot. Hayaan silang magkagulo, hayaan silang makaramdam ng takot. Dahil sa gabing ito, ipapaalala ko sa kanila kung sino ang nagpapatakbo ng perang tinatamasa nila. Ipinaliwanag ko sa kanya ng malinaw. Ang 5 milyong piso na iyon ay bunga ng aking dugo at pawis. Hindi ko hahayaang gastusin iyon para sa mga taong hindi man lang marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. Gawin mo na, Mario. Gamitin mo ang aking autoridad bilang chairman. I-freeze mo ang lahat ng disbursements para sa event na ito. Kung magtanong sila, sabihin mo, binaliktad na ang desisyon ng nagbabayad. Masusunod po, Sir Teodoro, sa wakas ay sagot ni Mario. Ipoproseso ko na po ang stop payment orders sa aming system. Sa loob ng 5 minuto, wala nang perang lalabas mula sa account ninyo para sa kasal na ito. Salamat, Mario. Magpahinga ka na pagkatapos niyan. Pinatay ko ang tawag. Ibinulsa ko ang aking cellphone at tumingin sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod ng Maynila, para akong nakahinga ng maluwag. Ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib sa loob ng ballroom ay tila gumaan ng kaunti. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pagiging madamot. Ito ay tungkol sa respeto. Sa kulturang Pilipino, ang mga magulang ay handang ibigay ang lahat para sa anak. Gagawin natin ang lahat. Magtitiis tayo sa gutom, magtatrabaho, hanggang madaling araw, basta't makita lang nating maayos ang buhay nila. Pero may hangganan ang lahat ng iyon. Kapag ang pagmamahal ay sinuklian ng pang-aapi, kapag ang sakripisyo ay itinuring na obligasyon lamang, doon tayo dapat huminto. Naalala ko ang mukha ng aking manugang. Ang yabang sa kanyang mga mata habang nag-o-order ng pinakamahal na alak na alam niyang ako naman ang magbabayad. Naalala ko ang aking mga anak, na tila nahihiya pa sa akin dahil sa aking simpleng pananamit at lumang tradisyon. Ngayon, makikita natin, kapag dumating na ang bill sa kanilang mesa, kapag lumapit na ang manager ng hotel dahil hindi pumasok ang bayad, doon ko makikita kung gaano sila katapang. Doon ko makikita kung paano sila maninindigan nang wala ang aking pera sa likod nila. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Ang aking driver na si Mang Berting ay agad na nagbukas ng pinto. "Sir, aalis na po ba tayo?" Tanong niya na may halong pagtataka. "Hindi po ba kayo maghihintay para sa toast?" "Wala nang isi-celebrate, Berting." Mahinahon kong sagot. "Iuwi mo na ako. Gusto ko nang magpahinga sa bahay." Sumakay ako at sumandal sa malambot na upuan ng sasakyan. Habang umaandar kami palayo sa hotel, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang malaking karatula ng ballroom na may pangalan ng aking anak. Sa loob ng ilang minuto, magsisimula na ang kaguluhan doon. Ang mga waiter ay hihinto sa pagsisilbi. Ang musika ay maaaring tumigil. Ang mga bisita ay magsisimulang magbulungan. Masakit para sa isang ama na gawin ito. Tunay na masakit. Ang puso ko ay parang pinipiga. Pero alam ko sa kaibuturan ng aking pagkatao na ito ang pinakamahalagang leksyon na maibibigay ko sa kanila. Ang pera ay madaling kitain muli. Ang negosyo ay maaaring itayo ulit. Ngunit ang dangal, ang respeto, at ang pagpapahalaga sa pamilya, iyan ang mga bagay na hindi nabibili ng kahit anong dami ng piso sa bangko. Habang binabaybay namin ang kalsada pa uwi, naramdaman ko ang katahimikan. Isang katahimikan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang desisyong ito ay hindi lamang para sa gabing ito. Ito ang simula ng aking pagbawi sa aking sariling buhay. Ang 28 taon ng sakripisyo ay tapos na. Ngayon, ang natitirang mga taon ng aking buhay ay ilalaan ko na para sa aking sarili. Sa wakas, malaya na ako. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata habang ang sasakyan ay patuloy na bumabaybay sa tahimik na gabi ng Maynila. Bukas, magiging malaking balita ito sa pamilya. Bukas, magiging usap-usapan ito sa mundo ng negosyo
Ngunit wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay nakatayo ako para sa aking sarili. Ang mahalaga ay hindi ko hinayaang tuluyang mawala ang natitirang respeto ko sa aking pagkatao bilang isang ama at bilang isang tao. Isang mahabang hininga, isang tahimik na panalangin, at ang pagtanggap na ang pagmamahal, kung minsan, ay kailangang maging matigas para maitama ang mali. Dito nagsisimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Isang kabanata kung saan ang aking boses ay muling maririnig at ang aking desisyon ay hindi na kailanman mababali. Sa loob ng malaking ballroom ng Manila Hotel, akala mo ay nasa isang paraiso ang mga panauhin. Napakaganda ng paligid, ang mga bulaklak na puting rosas at mamahaling lilis ay tila naglalabas ng bango na humahalimuyak sa bawat sulok. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay nagniningning, na sumasalamin sa mga mamahaling alahas ng mga piling panauhin. Naroon ang mga sikat na negosyante, ang mga politiko, ang matatataas na tao sa lipunan. Lahat sila ay nakangiti, humahanga sa karangyaan ng kasal ni Liza at Anton. Siyempre, sino ba ang hindi hahanga? Mahigit 5 milyong piso ang inilaan para sa gabing ito. Pinili ang pinakamagaling na caterer. Kinuha ang pinakasikat na quartet para tumugtog ng mga klasikal na awitin. Ang bawat detalye ay pulido. Ang bawat galaw ay pinlano. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang aking anak na si Liza at ang kanyang asawang si Anton. Mukha silang perpekto. Nakangiti sila sa mga kamera, tila ba sila ang hari at reyna ng gabing iyon. Pero sa malayo, habang papalabas na ako ng gusali, alam ko ang isang katotohanan na hindi pa nila alam. Ang perpektong mundong iyon ay nakatayo lamang sa ibabaw ng aking pirma. At ang pirmang iyon ay binawi ko na. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bulungan sa bandang likuran ng ballroom. Habang masayang nag-uusap ang mga bisita, biglang huminto ang tugtog ng mga biolin. Isang kakatwang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kwartet, na kanina lang ay nagbibigay ng tamis sa hangin, ay dahan-dahang nagligpit ng kanilang mga instrumento. Narinig ko mula sa aking tauhan na naiwan doon. Lumapit daw ang coordinator ng kasal kay Anton. Maputla ang mukha ng coordinator. Pawisan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tablet. Sir Anton, bulong daw nito. Pero dahil sa katahimikan, narinig ng mga nasa malapit. May problema po tayo. Tumawag po ang bangko. Ang inyong BPI check. Ang pambayad sa aming serbisyo ay nakastop payment. Si Anton, na noon ay may hawak pang baso ng mamahaling wine, ay natawa ng bahagya. Anong pinagsasabi mo? Baka nagkamali lang ang bangko. Tawagan mo ulit. Pero hindi lang pala ang mga musikero ang may problema. Sa gilid ng ballroom, kung saan nakahain ang mga buffet table, nagsimula na rin ang kaguluhan. Ang mga waiter, na dapat sana ay magsisimula ng maghain ng main course, ay biglang huminto. Ang mabangong amoy ng roast beef at lechon ay tila napalitan ng amoy ng kaba. Lumapit ang head caterer, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging strikto. Direkta siyang pumunta sa gitna ng entablado. Wala na siyang pakialam kung mapahiya ang mag-asawa. Negosyo ito. At sa negosyo, kapag walang bayad, walang pagkain. Ma'am Liza, Sir Anton, malakas na sabi ng caterer, pasensya na po, pero kailangan naming itigil ang pagsisilbi. Ang pondo para sa catering ngayong gabi ay hindi pumasok. Sinubukan naming i-process ang payment kanina pang hapon, pero ngayon lang kinumpirma ng BPI. Naka-freeze ang account. Nagulat ang mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay naging parang mga bubuyog na nagliliparan sa loob ng silid. Bakit? Anong nangyayari? Wala silang pambayad? Nakita ko sa aking isipan ang mukha ni Liza. Ang kanyang makeup na pang-artista ay tila nagsimulang magmukhang maskara ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, galit, hiya. Hiya, isang matinding hiya na hindi niya akalaing mararanasan sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Hindi maaari ito, sigaw daw ni Liza. Nasaan si Papa? Nasaan si Teodoro? Tawagan niyo siya. Siya ang nag-ayos ng lahat ng ito. Hinahanap nila ako. Ngayon ay hinahanap nila ang taong kanina lang ay itinuring nilang hindi mahalaga. Ngayon ay kailangan nila ang ama.
na itinulak nila palayo sa kanilang mesa. Pero wala na ako roon. Sa loob ng ballroom, naging mabilis ang pagguho ng lahat. Ang mga florist na nag-ayos ng mga naggagandahang arko ng mga bulaklak ay nagsimula na ring kumilos. Ayon sa utos ng kanilang manager, kinuha nila ang mga centerpieces mula sa mga mesa ng mga bisita. Isipin ninyo, habang ang mga bisita ay nakaupo, kinukuha sa harap nila ang mga dekorasyon. Ang kuryente, para sa mga espesyal na ilaw sa entablado, pinatay na rin ng technician. Ang tanging natira ay ang malamlam na ilaw ng hotel. Ang karangyaan ay naglaho. Ang ningning ay nawala. Ang natira na lamang ay ang katotohanan. Isang katotohanang masakit tanggapin para sa kanila. Nawala silang sariling kakayahan na bayaran ang buhay na gusto nilang ipakita sa mundo. Anton, gawin mo ang paraan. Iyak ni Liza sa kanyang asawa. Nasaan ang pera mo? Nasaan ang sinasabi mong investment? Si Anton ay hindi makapagsalita. Nakatayo lang siya roon, hawak ang kanyang ulo. Ang lalaking ito na laging nagmamayabang tungkol sa kanyang mga koneksyon, ngayon ay hindi man lang makabayad sa isang waiter. Maraming bisita ang nagsimulang tumayo. Ang mga mayayamang kaibigan ni Liza ay hindi sanay sa ganitong eksena. Hindi nila kayang sikmurain ang ganitong kahihiyan. Isa-isa silang lumabas ng ballroom. Ang iba ay nagbubulungan pa habang dumadaan sa harap ng mag-asawa. Sayang ang suot nating gowns, sabi ng isa. Akala ko ba ay bilyonaryo ang tatay niya? Sabi naman ng isa pa. Masakit. Alam kong masakit ito para sa kanila. Pero habang iniisip ko ang bawat detalye ng kanilang kahihiyan, hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Bakit? Dahil sa loob ng 28 taon, ako ang naging panangga nila sa hirap ng mundo. Ako ang naging tulay nila para marating ang kinalalagyan nila. Pero nakalimutan nila ang isang simpleng bagay, ang tulay ay pwedeng gibain ng taong nagtayo nito. Ang perang pinatigil ko sa BPI ay hindi lamang halaga ng kasal, iyon ay simbolo ng aking pagpapasya. Pagpapasya na itigil na ang pagiging sunod-sunuran sa kanilang mga luho habang ako ay tinatrato na parang basahan. Naisip ko ang mga lolo at lola na tulad ko. Tayong mga Pilipino, mahal na mahal natin ang ating mga anak. Ibibigay natin pati ang huling sentimo sa ating bulsa para lang sumaya sila. Pero minsan, ang sobrang pagmamahal ay nagiging lason. Ginagawa nating mahina ang ating mga anak. Ginagawa nating walang galang. Sa gabing ito, itinuro ko kay Liza at Anton ang isang mahalagang aral. Ang buhay ay hindi isang libreng palabas. Ang bawat sentimo ay may kaakibat na pagod. At ang bawat pagod ay dapat may kaakibat na respeto. Narinig ko ang huling balita bago ko tuluyang pinatay ang aking cellphone. Ang Manila Hotel ay nagpadala na raw ng kanilang security para harapin sina Liza at Anton. Dahil hindi nabayaran ang down payment at ang buong bill, kailangang manatili ng mag-asawa sa loob ng opisina ng manager hanggang sa makahanap sila ng pambayad. Mula sa pagiging reyna ng gabi, si Liza ay naging isang taong nagmamakaawa. Sumandal ako sa aking upuan habang papalapit na ang sasakyan sa aking bahay. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang musika sa aking pandinig. Wala ng kwartet, wala ng ingay ng mga plastik na tawa. Sana, sa gabing ito, mapagtanto nila na ang pera ni Teodoro ay hindi basta-basta nahuhulog mula sa langit. Ito ay bunga ng pawis, ito ay bunga ng dangal. At kapag wala ang dangal na iyon, ang lahat ng karangyaan sa mundo ay walang silbi. Ang lahat ng ginto ay magiging tanso. Ang lahat ng matamis na salita ay magiging pait. Gumuho na ang perpektong kasal. Pero sa pagguhong iyon, umaasa ako na may mabubuong bago. Isang bagong pagkatao para sa aking mga anak. O kung hindi man, kahit papaano, nahanap ko na ang aking kapayapaan. Isang malalim na hininga. Isang mahabang gabi. Ang bukas ay panibagong araw. Isang araw kung saan hindi na ako ang Teodoro na kilala nilang madaling utuin. Bukas, magsisimula ang tunay na laban. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng lahat ng alas. Nakalubog ako sa aking paboritong silya sa loob ng aking silid. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag na natitira ay ang mula sa isang maliit na lampara sa aking tabi.
Hawak ko ang isang baso ng maligamgam na tubig. Sa labas, naririnig ko ang banayad na patak ng ulan sa bubong. Isang tunog na tila nagpapakalma sa aking pagod na isipan. Katahimikan, iyan ang matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binuwag ng isang matinis na tunog, ang aking cellphone. Sa itim na screen ng telepono, nakita ko ang pangalan ni Liza. Tumibok ng mabilis ang aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Alam ko kung bakit siya tumatawag. Alam ko ang galit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib sa mga sandaling ito. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko ang tawag. Hindi ko pa nailalapit ng husto ang telepono sa aking tainga. Narinig ko na ang kanyang pagsigaw. Ang boses ng aking anak ay tila isang matalim na kutsilyo. Puno ng galit, puno ng pagkapahiya. Tinatanong niya ako, bakit ko raw ginawa ito? Bakit ko raw siya ipinahiya sa harap ng lahat? Sinasabi niya na nasira ang kanyang buhay. Sinasabi niya na ako ang pinakamasamang ama sa buong mundo. Nanatili akong tahimik. Hinayaan ko siyang ibuhos ang lahat ng kanyang pait. Sa kulturang kinalakhan natin, ang anak ay hindi dapat sumasagot ng ganyan sa magulang. Pero sa gabing ito, tila nakalimutan ni Liza ang lahat ng itinuro ko sa kanya. Liza, mahinahon kong simula. Makinig ka sa akin. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Tinatawag niya akong traitor. Sabi niya, paano ko raw nagawang itigil ang bayad sa BPI habang nandoon ang lahat ng kanyang mga bisita? Paano ko raw siya nagawang iwan sa gitna ng kahihiyan? Tapos ka na ba? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag. Walang halong galit kundi puro katotohanan. Noong tumahimik siya, doon ako nagsalita. Liza, anak, sa loob ng 28 taon, naging mabuti akong ama sa iyo. O baka nga, sobra pa sa mabuti. Sa gabing ito, hindi ko sinira ang buhay mo. Ipinakita ko lang sa iyo ang tunay na kulay ng buhay na pinili mo. Narinig ko ang kanyang paghikbi, isang hikbi na puno ng frustration. Liza, simula ngayong gabi, sarado na ang bangko, sabi ko sa kanya. Ang bangko ni Teodoro ay tapos na. Wala nang ilalabas na pera. Wala nang pipirmahang tseke. Huminto ako sandali. Gusto kong pumasok sa kanyang isipan ang bawat salitang bibitawan ko. Alam mo ba, Liza, binilang ko ang lahat. Mula noong nag-aaral ka pa sa mga mamahaling universidad, sa ibang bansa, hanggang sa mga kotseng gusto mo, hanggang sa mga bakasyon mo sa Europe at Amerika na hindi mo naman pinagtrabahuhan. Huminga ako ng malalim. Ang sumunod na sasabihin ko ay ang katotohanang matagal ko nang itinago sa aking dibdib. Mahigit 50 milyong piso. Inulit ko ito sa aking isipan. 50 milyong piso. 50 milyong piso, Liza. Iyan ang halagang nailabas ko para sa lahat ng luho mo sa loob ng nakalipas na mga taon. 50 milyon. Isipin mo ang halagang iyon. Isang malaking halaga na sapat na para sa ilang buhay. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Tila napatigil siya sa laki ng numerong binanggit ko. 50 milyong piso na galing sa aking dugo at pawis. Galing sa mga gabing hindi ako natulog para mapalago ang ating negosyo. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Pagpapatuloy ko. Sa 50 milyong pisong iyon, sa lahat ng sapatos, bag, alahas at party na ibinigay ko sa iyo, wala akong natanggap na kahit ano. Tumigil muli ako. Naramdaman ko ang init sa aking mga mata. Wala akong natanggap na kahit isang salamat. Salamat. Isang simpleng salita, 7 letra lang. Pero ni isang beses, hindi ko narinig iyon mula sa iyo nang may katapatan. Ang tingin mo sa akin ay hindi ama. Ang tingin mo sa akin ay isang makina. Isang makina na naglalabas ng pera kapag pinindot mo ang tamang button. Kanina, sa loob ng ballroom, hindi mo man lang ako inalok ng upuan sa harap. Nahiya ka sa akin dahil luma ang aking suot. Nahiya ka sa akin sa harap ng mga kaibigan mong ang tanging alam lang ay ubusin ang pera ng kanilang mga magulang. Papa, hindi naman sa ganoon. Pabulong na niyang sagot. Ang galit niya ay tila dahan-dahang natutunaw at napapalitan ng takot. Sa ganoon iyon, Liza, putol ko sa kanya. Huwag na tayong maglokohan. Ngayong gabi, ang 50 milyong piso na iyon ay umabot na sa dulo. Itinigil ko ang payment sa hotel dahil gusto kong malaman mo kung paano tumayo sa sarili mong mga paa.
Kung mahal ka talaga ni Anton, kung totoo ang mga kaibigan mo, tutulungan kanila sa bayarin na iyan. Pero wala kaming pera, Papa, iyak niya. Nakahold din ang account ni Anton. Ngumiti ako ng mapait. Kung ganoon, magdasal kayo. O kaya naman, ibenta mo ang mga alahas na binili ko para sa iyo. Gamitin mo ang mga mamahaling gamit mo para makabayad sa utang mo. Masakit ang boses ko, alam ko, pero kailangan niya itong marinig. Ang ating mga anak, kailangan nilang malaman na ang mundo ay hindi isang malaking palaruan kung saan laging may sasalo sa kanila kapag nadapa sila. Liza, mahal kita. Pero hindi ko na kayang mahalin ka sa paraang ginagawa mo akong alipin. Mula ngayon, matuto kang magsumikap, matuto kang magtipid, at higit sa lahat, matuto kang rumespeto. Papa, please. Huwag mo kaming iwan sa ganitong sitwasyon, pagmamakaawa niya. Ngayon, ang boses niya ay parang isang batang nawawala. Hindi ko kayo iniwan, Liza. Pinakawalan ko lang kayo, malaki na kayo, may asawa ka na. Panindigan ninyo ang marangyang buhay na gusto ninyong ipakita sa mundo. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Dahan-dahan kong inilayo ang telepono sa aking tainga. Paalam, Liza. Pinindot ko ang pulang button. Click. Natapos ang tawag. Natapos ang isang mahabang panahon ng aking pagiging bangko. Ibinaba ko ang aking cellphone sa mesa. Muli, bumalik ang katahimikan sa aking silid. Ang ulan sa labas ay tila naging mas malakas, na parang hinuhugasan ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Napatingin ako sa aking refleksyon sa bintana. Ang aking buhok ay maputi na. Ang aking mukha ay puno na ng kulubot. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang aking sarili na nakangiti. Hindi ito ngiti ng tagumpay laban sa aking anak. Ito ay ngiti ng paglaya. 50 milyong piso. Malaking halaga iyon. Pero ang halaga ng aking katahimikan at ng aking dangal, iyon ay hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman sa mundo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko ang antok na dahan-dahang dumating. Bukas, alam kong marami pang pagsubok. Alam kong susugod sila rito sa bahay. Alam kong gagamit sila ng ibang tao para kumbinsihin ako. Pero handa na ako. Dahil ang isang ama na natutong magsabi ng hindi, ay isang ama na sa wakas ay natutong magmahal sa kanyang sarili. Sa gabing ito, ang tawag ng kawalan ay hindi na nakakatakot. Dahil sa loob ng kawalang iyon, natagpuan ko ang aking tunay na boses. At ang boses na iyon ay hindi na muling tatahimik. Nandito na ako sa loob ng aking opisina sa bahay, malalim na ang gabi. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang huni ng mga kuliglig sa labas. Sa harap ko, sa ibabaw ng aking mesa na gawa sa matigas na nara, ay may isang malaking kahon, isang lumang kahon. Kulay asul, may kaunting alikabok na sa ibabaw, dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob nito, hindi mga alahas o ginto ang laman. Ang laman nito ay mga piraso ng papel, mga resibo, mga bank statement mula sa BPI, mga dokumentong itinago ko sa loob ng 25 taon. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking salamin sa mata at isinuot ito. Simulan natin, bulong ko sa aking sarili. Kinuha ko ang unang folder. Nakasulat doon ang pangalan ni Liza. Sa loob, nakita ko ang mga resibo ng matrikula. Ateneo de Manila University. Naaalala ko pa noong pumasok siya doon. Proud na proud ako. Isang prestihiyosong paaralan. Gusto ko, ang aking anak ay makakuha ng pinakamagandang edukasyon. Tiningnan ko ang mga halaga. Libo-libo. Milyon-milyon sa loob ng 4 na taon. Hindi lang matrikula iyon. May mga allowance pa. Mga bayad sa mga mamahaling libro. Mga field trip sa ibang bansa. Lahat ng iyon, binayaran ko ng walang reklamo. Dahil ama ako. Dahil akala ko, ito ang magdadala sa kanya sa magandang kinabukasan. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga papel na ito, isang salita ang pumasok sa isip ko. Consumer. Isang mamimili. Isang taong tumatanggap lang, pero hindi marunong magpahalaga. Inilipat ko ang sumunod na folder. Ito naman ang tungkol sa kanyang pamumuhay pagkatapos ng kolehiyo. Nakita ko ang mga dokumento para sa kanyang condo unit sa BGC, Bonifacio Global City.
Alam nyo naman doon, di ba? Napakamahal ng lupa, napakamahal ng upa. Binilhan ko siya ng unit doon para malapit siya sa kanyang trabaho. Pero ang totoo, hindi naman siya nagtrabaho ng matagal. Sabi niya, pagod na siya. Sabi niya, stress siya. Kaya ang nangyari, ako ang nagpatuloy na nagbayad ng monthly dues. Ako ang nagbayad ng kuryente. Ako ang nagbayad ng tubig. Binuksan ko ang calculator sa aking tabi. Pindot, pindot, pindot. Ang bawat tunog ng calculator ay tila isang tibok ng puso ko. Pait, iyan ang nararamdaman ko. Tingnan natin ang mga sasakyan. Isang BMW. Iyon ang hiningi niya noong ika-21 kaarawan niya. Sabi niya, lahat ng mga kaibigan niya ay may magagandang kotse. Sabi niya, nakakahiya raw kung luma ang gamit niya. BMW. Isang napakamahal na sasakyan. Hindi lang ang pagbili ang mahal, pati ang maintenance. At sino ang nagbabayad ng insurance? Sino ang nagbabayad kapag nasiraan? Ako, si Teodoro. Ang amang akala nila ay isang balon ng pera na hindi natutuyo. Habang inililipat ko ang mga pahina, nakikita ko ang isang pattern, isang paulit-ulit na sistema. Hihingi si Liza, ibibigay ko. Magrereklamo si Liza, dadagdagan ko, walang pasasalamat, walang papa. Kumusta ka? Walang papa, salamat sa sakripisyo mo. Ang tanging naririnig ko sa kanya ay, Papa, kailangan ko ng ganito. O kaya Papa, kulang ang budget ko ngayong buwan. Hinawakan ko ang aking sentido. Masakit. Masakit isipin na sa paningin ng sarili kong anak, ako ay isa lamang instrumento. Isang kasangkapan para makuha niya ang lahat ng luho niya. Audit? Wika ko sa aking sarili? Ito ang aking audit? Sa mundo ng negosyo, ang audit ay ginagawa para makita kung saan napunta ang pera, para makita kung balanse ba ang lahat. Pero sa buhay ko, walang balanse. Lahat ng ibinigay ko ay napunta sa isang butas na walang ilalim. Kinuha ko ang isang yellow pad at nagsimulang magsulat. Inisa-isa ko ang mga malalaking gastos. Una, ang edukasyon sa Ateneo. Pangalawa, ang kondo sa BGC. Pangatlo, ang BMW at ang mga nakaraang sasakyan. Pang-apat, ang mga bakasyon sa Europe, Japan at New York. Panglima, ang mga credit card bills na ako ang nagbabayad buwan-buwan nang makuha ko ang kabuuan, napahinto ako. 50 milyong piso, mahigit pa. 50 milyong piso para sa isang anak na hindi man lang ako magawang alukin ng pagkain sa sarili niyang kasal. Naisip ko ang aking sariling kabataan. Noong bata pa ako, ang aking tatay ay isang simpleng magsasaka. Ang 1 pisong ibinibigay niya sa akin ay pinapahalagahan ko ng husto. Alam ko kung gaano kahirap kitain ang bawat sentimo. Alam ko ang amoy ng lupa at ang init ng araw. Pero si Liza, hindi niya naranasan iyon. At kasalanan ko rin. Dahil sa kagustuhan kong hindi siya mahirapan, ginawa ko siyang mahina. Ginawa ko siyang bulag sa realidad ng buhay. Tiningnan ko muli ang listahan. Ang listahang ito ay hindi ko gagawing sandata para saktan siya. Gagawin ko itong ebidensya. Ebidensya na hindi ako nagkulang. Ebidensya na ibinigay ko ang lahat at higit pa sa lahat. Kung darating ang araw na sumumbat siya sa akin, ilalabas ko ang mga papel na ito. Ipapakita ko sa kanya ang bawat pirma ko. Ang bawat resibo na nagpapatunay na ang buhay na tinatamasa niya ngayon ay itinayo sa ibabaw ng aking mga pagtitiis. Napatingin ako sa labas ng bintana. Papasikat na ang araw. Ang madilim na langit ay dahan-dahang nagiging kulay kahel. Isang bagong umaga. Inayos ko ang mga folder. Maingat ko itong ibinalik sa asul na kahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ito itatago sa ilalim ng mesa. Ilalagay ko ito sa isang lugar na madaling kunin. Handa na ako. Ang bawat sentimo sa listahang iyon ay may kuwento. Kuwento ng isang amang nagmahal ng sobra hanggang sa nakalimutan na niya ang kanyang sarili. Pero ngayong umaga, tapos na ang audit. Alam ko na ang halaga ng lahat at alam ko na rin ang halaga ng aking sarili. Ang pera ay pwedeng mabilang. Ang 50 milyong piso ay may hangganan. Pero ang respeto, ang pagmamahal, iyan ang mga bagay na hindi pwedeng ilagay sa resibo. Kung hindi matututunan ni Liza ang halaga ng mga papel na ito,
Kung hindi niya makikita ang pagod na nakasulat sa bawat numero, ibig sabihin lang noon ay hindi niya talaga ako kilala. Tumayo ako mula sa aking upuan. Naramdaman ko ang pananakit ng aking likod. Matanda na nga talaga ako. Teodoro, sabi ko sa aking sarili habang nakatingin sa salamin, ginawa mo ang lahat. Wala kang dapat ikahiya. Iniligpit ko ang aking salamin. Lumabas ako ng opisina at dinala ang asul na kahon sa aking silid. Ang listahang ito ang aking kalayaan. Simula ngayong araw, hindi na ako ang bangko. Hindi na ako ang supplier ng luho. Ako na muli si Teodoro, ang lalaking nagsimula sa wala at handang bumalik sa simple, basta't may kasamang dangal. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ng umaga ay napakalamig at napakasariwa. Handa na akong harapin ang anumang bagyong darating. Dahil sa pagkakataong ito, alam ko na ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Malamig ang simoy ng hangin sa aking balkonahe ngayong madaling araw. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Barako mula sa Batangas. Ang pait nito ay tila sumasalamin sa mga desisyong kailangan kong panindigan. Sa harap ko, sa ibabaw ng maliit na bilog na mesa, ay may isang puting sobre. Hindi ito basta-bastang sulat. Ito ay isang hamon ng pananagutan. Maya-maya lamang, narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Dumating na si Attorney Santos. Siya ay matagal ko ng kaibigan. Halos kasing tanda ko na rin siya. Sabay kaming tumanda sa mundo ng negosyo. Alam niya ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Pumasok siya sa aking opisina nang may bitbit na briefcase. Wala kaming masyadong imikan. Sa aming edad, ang katahimikan ay madalas na mas malalim ang kahulugan kaysa sa maraming salita. Teodoro, mahinahong, sabi niya habang inilalapag ang isang dokumento. Narito na ang hinihingi mo. Ang formal na demand letter para kay Liza. Tiningnan ko ang papel. Malinis, formal. Nakasulat doon ang mga salitang legal na maaaring magpabago sa buhay ng aking anak. Ayon sa aming napag-usapan, ang lahat ng perang inilabas ko para sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ang matrikula, ang kondo, ang mga sasakyan, at ang kasal na nauwi sa wala ay itatala na ngayon bilang isang pautang. Isang utang. Utang. Isang simpleng salita, pero napakabigat sa pandinig. Sa loob ng maraming taon, itinuring ko iyon bilang regalo. Itinalaga ko iyon bilang tanda ng aking pagmamahal. Ngunit sa gabing ito, napagtanto ko na ang regalong hindi pinahahalagahan ay nagiging isang pasanin. Sigurado ka na ba rito, Teodoro? Tanong ni Attorney Santos. Kapag ipinadala natin ito sa Manila Hotel, wala nang balikan ito. Magiging opisyal na ang laban sa pagitan ninyong mag-ama. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa malayo. Santos, sagot ko sa kanya. Hindi ito laban. Ito ay pagtuturo. Ang aking anak ay lumaking walang alam sa salitang pananagutan. Akala niya, ang pera ay parang ulan na basta na lamang bumabagsak mula sa langit. Gusto kong malaman niya na ang bawat piso ay may katumbas na oras at pagod. Pananagutan. Inulit-ulit ko ang salitang iyon sa aking isipan. Pananagutan. Iyan ang nawala sa puso ni Liza. Iyan ang nakalimutan niya habang nagpapakasasa siya sa aking yaman. Nilagdaan ko ang dokumento. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa bawat guhit ng aking ballpen, nararamdaman ko ang paglaya. Ang sulat na ito ay naglalaman ng utos na bayaran ako sa loob ng 30 araw, 50 milyong piso. Alam kong wala siyang ganoong kalaking halaga. Alam ko na ang kanyang asawa na si Anton ay wala ring maitutulong. Pero iyon ang punto. Gusto kong maramdaman nila ang bigat. Gusto kong makita nila ang laki ng sakripisyong binaliwala nila. Ipadala mo na iyan, Santos, sabi ko. Gusto ko. Matanggap niya iyan habang naroon pa siya sa hotel. Habang sariwa pa sa isip niya ang kahihiyang nangyari kagabi. Umalis si Attorney Santos, bitbit ang dokumento. Naiwan akong mag-isa sa aking silid. Naisip ko ang eksena sa Manila Hotel. Isipin ninyo, si Liza, suot pa marahil ang kanyang mamahaling wedding gown na punong-puno na ng gusot. Ang kanyang mukha na pagod mula sa pag-iyak at pakikipagtalo sa manager ng hotel. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, lalapit ang isang messenger para iabot ang sobreng ito. Mababasa niya ang bawat linya. Mababasa niya ang listahan ng lahat ng perang ginastos ko para sa kanya.
Doon niya makikita, sa itim at puting papel, na ang kanyang ama ay hindi na isang ATM, na ang kanyang ama ay isa ng nagpapautang na naniningil ng respeto. Masakit para sa isang ama ang gawin ito, sinasabi ng iba. Ang pagmamahal ng magulang ay dapat walang kondisyon. Pero sa tingin ko, ang tunay na pagmamahal ay marunong ding magdisiplina. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pumapayag na maging masama ang ugali ng kanyang anak. Kung hindi ko ito gagawin ngayon, kailan pa? Kapag wala na ako, kapag pumanaw na ako, at wala na siyang matatakbuhan, mas mabuting matuto siya habang nandito pa ako, habang may pagkakataon pa siyang magbago. 30 araw, bulong ko sa sarili ko. 30 araw para harapin niya ang katotohanan. 30 araw para mapagtanto niya na ang bawat luho niya ay may kapalit. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko na kailangan ng 50 milyong piso na iyon. Sapat na ang kinikita ng aking mga negosyo para mabuhay ako ng marangal hanggang sa huling sandali. Ang gusto ko lang, ang tanging gusto ko lang, ay ang makita sa kanyang mga mata ang pagkilala. Pagkilala na ako ay tao rin, na ako ay may damdamin, na ako ay hindi lamang isang pitaka na pwedeng buksan at sarhan ayon sa kanyang kagustuhan. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat sa dako ng Manila Bay. Ang kulay ng langit ay unti-unting nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa maliwanag na ginto. Naisip ko ang mga kapwa ko matatanda. Tayong mga nakatatanda, madalas ay natatakot tayong magsalita. Natatakot tayong baka iwanan tayo ng ating mga anak kung hindi natin ibibigay ang gusto nila. Natatakot tayong mapag-isa. Pero natutunan ko sa gabing ito na mas nakakatakot ang mamuhay sa piling ng mga taong hindi ka nirespeto. Mas nakakatakot ang mamatay na alam mong pinalaki mo ang iyong mga anak na walang puso. Ang legal na laban na ito ay simula pa lamang. Alam kong susugod si Liza rito, alam kong magmamakaawa siya o baka naman lalo siyang magagalit. Maari rin niyang gamitin ang ibang tao para kutyain ako. Hahayaan ko sila. Dahil sa pagkakataong ito, ang aking puso ay kasing tigas na ng semento. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa katotohanan. Ang pananagutan ay hindi isang parusa. Ito ay isang pagkakataon para maging tunay na tao. Kung matututunan ni Liza na harapin ang kanyang mga utang, kung matututunan niyang humingi ng tawad ng may pagpapakumbaba, doon pa lamang magsisimula ang aming tunay na ugnayan bilang mag-ama. Ngunit hanggat hindi niya iyon ginagawa, mananatili ang demand letter na iyon sa kanyang mesa. Bilang isang paalala, bilang isang hamon, huminga ako ng malalim at ininom ang huling patak ng aking kape. Handa na ako, sabi ko sa aking sarili. Anuman ang mangyari sa susunod na 30 araw, alam kong ginagawa ko ang tama. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa kaluluwa ng aking anak. Sa bawat hakbang ng legal na prosesong ito, kasama ko ang aking dangal. At sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing dahil alam kong hindi na ako ang amang nagbubulag-bulagan. Ako na ang amang naniningil ng pagbabago. Tahimik ang aking umaga. Nakaupo ako sa aking beranda, suot ang aking paboritong lumang sando habang pinapanood ang mga ibon sa aking maliit na garden. Hawak ko ang aking tasa ng mainit na kape. Akala ko, pagkatapos kong maipadala ang demand letter kay Liza, magkakaroon na ako ng kahit kaunting kapayapaan. Akala ko, maiisip nila ang kanilang pagkakamali. Ngunit nagkamali ako. Maling-mali ako. Biglang tumunog ang aking cellphone. Sunod-sunod. Ting, ting, ting. Hindi ito titigil. Inisip ko kung sino ang tumatawag ng ganitong kaaga. Si Mang Berting, ang aking matapat na driver, ay pumasok sa beranda na bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sir Teodoro, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. Nakita niyo na po ba ang kumakalat sa Facebook? Pinadala po sa akin ng anak ko. Inabot niya ang kanyang telepono sa akin. Noong una, lumabo ang aking paningin. Pero nang isuot ko ang aking salamin, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko sa nakita ko. Naroon ang mukha ko, isang larawan ko noong isang gabi sa kasal kung saan pagod ako at medyo gulo ang buhok. Ang caption? Isang mahabang litanya ng kasinungalingan. Ipinost ito ni Liza. Ibinahagi naman ni Anton. Sinasabi nila doon na ako raw ay nawawala na
sa sariling isip. Ginamit nila ang salitang baliw, baliw. Inulit-ulit ko ang salitang iyon sa aking isipan. Baliw. Ako? Ang taong nagtaguyod ng isang malaking construction company sa loob ng 3 dekada? Ang taong nagtayo ng mga gusali sa Makati at mga tulay sa probinsya? Ngayon, sa isang pindot lang sa social media, ako ay ginagawa nilang isang matandang wala ng katinuan. Sabi ni Liza sa kanyang post. Kinakailangan ko raw ng medical help. Sinabi niya na dahil daw sa aking edad, nagiging malupit na ako at hindi na alam ang ginagawa. Pinalabas nila na ang pagpapatigil ko sa bayad sa hotel ay isang gawa ng isang taong may sakit sa isip. Kawalan ng hiya, bulong ko. Napakasakit, Berting. Hindi lang iyon. Sa ilalim ng post, marami ng komento. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng buong kwento. Nakikiramay sila kay Liza. Sinasabi nila na kawawa naman ang mag-asawa dahil nasira ang kanilang pinakamasayang araw dahil sa isang mabisyong matanda. Mabisyong matanda. Doon ko naramdaman ang tunay na traidor na kapangyarihan ng social media. Sa isang iglap, ang dangal na iningatan ko ng 68 taon ay dahan-dahang dinudumihan ng sarili kong anak. Pagkatapos, tumunog muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, si Attorney Santos na ang tumatawag. Teodoro, nakita mo ba? Tanong niya. Seryoso ang kanyang boses. Nagkakagulo na rin sa industriya. May mga business partners tayo sa construction na nagtatanong. Nag-aalala sila na baka maapektuhan ang ating mga kontrata dahil sa balitang kumakalat na hindi ka na raw fit na mamuno. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang negosyo ko, ang aking pinaghirapan. Ginamit ni Liza at Anton ang tanging bagay na alam nilang mahalaga sa akin, ang aking reputasyon. Alam nila na sa mundo ng construction, ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa semento at bakal. Kapag ang mga kliyente ko ay naniwala na ako ay baliw o hindi na matino, mawawalan kami ng mga proyekto. Napakatalino, napakalupit. Teodoro, kailangan nating sumagot, sabi ni Attorney Santos. Hindi natin pwedeng hayaan lang ito. Pinagmumukha ka nilang halimaw sa mata ng publiko para makuha nila ang simpatiya ng mga tao. At baka para magamit din nila itong dahilan para kunin ang kontrol sa iyong mga ari-arian. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa langit. Napakaganda ng sikat ng araw. Pero ang pakiramdam ko ay parang may madilim na ulap na nakatakip sa akin. Huwag muna, Santos, sagot ko. Hayaan mo silang mag-ingay. Pero sir, sabat naman ni Mang Berting na nakikinig sa amin. Ang dami nang naniniwala sa kanila. Ang sasama ng mga sinasabi nila sa inyo. Hindi ko po masikmura. Ngumiti ako ng mapait kay Berting. Alam mo, Berting, ang social media ay parang apoy. Mabilis kumalat, pero mabilis din itong mamatay kung wala ng panggatong. Ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit gaano pa karaming likes o shares ang makuha ng isang kasinungalingan. Pero sa loob-loob ko, nadudurog ako. Isipin ninyo, tayong mga matatanda, ang tanging hiling lang natin ay ang katahimikan sa ating huling mga taon. Ang tanging gusto natin ay makitang maayos ang ating pamilya, pero ang sarili kong dugo at laman, ang anak na binihisan ko at pinakain ng mahigit 50 milyong piso. Siya pa ang mismong humahawak ng putik para itapon sa aking mukha. Sa Facebook, pinagmukha nilang biktima si Anton. Sinasabi nila na si Anton daw ay isang mabuting manugang na tinitiis lang ang aking mga topak. Na ako raw ay isang diktador na gustong kontrolin ang buhay nila. Diktador. Iyan ba ang tawag sa isang amang nagbigay ng lahat? Diktador ba ang tawag sa taong nagbayad ng kanilang mga utang ng paulit-ulit? Binuksan ko muli ang post. Binasa ko ang mga salita ni Liza. Masakit, napakasakit. Bawat letra ay tila isang sampal. Bawat pangungusap ay tila isang pagtalikod sa lahat ng pinagsamahan namin. Dito ko napagtanto na wala na talagang rerespeto sa akin sa panig nila. Gagamitin nila ang lahat kahit ang pinakamababang paraan para lang makuha ang gusto nila. Para lang makatakas sa pananagutan ng 50 milyong piso, handa silang sirain ang aking pagkatao. Gusto niyo ba ng laban sa publiko? Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa screen. Nagkamali sila.
Inakala nila na dahil matanda na ako, hindi ko na kayang lumaban. Inakala nila na mananatili akong tahimik dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Pero ang isang taong wala nang itinatago ay wala nang kinakatakutan. Sige, Liza. Sige, Anton, sabi ko ng mahina. Gamitin niyo ang Facebook. Gamitin niyo ang inyong mga kaibigan. Ngunit tandaan ninyo, ang social media ay isang salamin. Sa huli, ang makikita ng mga tao ay hindi ang aking pagkabaliw, kundi ang inyong kawalan ng utang na loob. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ibinigay ko ang telepono kay Mang Berting. Berting, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa opisina, utos ko. Magre-reply po ba kayo sa Facebook, sir? Tanong niya. Hindi, sagot ko ng may determinasyon. Hayaan natin silang mag-ingay sa internet. Ako, gagawin ko ang dapat gawin sa totoong mundo. Sa mundong may batas, sa mundong may ebidensya, sa bawat hakbang ko papasok sa bahay, naramdaman ko ang bigat ng laban na ito. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Hindi na lamang ito tungkol sa isang naudlot na kasal. Ito ay tungkol na sa aking dangal. Ang social media ay maaaring maging traitor. Maaari nitong baluktutin ang katotohanan sa loob ng ilang minuto. Pero ang isang buhay na itinayo sa katapatan ay hindi guguho ng ganoon kadali. Hayaan silang mag-post. Hayaan silang magsinungaling. Dahil sa huli, kapag natapos na ang ingay. Ang tanging maiiwan ay ang katotohanang ako ay isang ama na nagmahal ng sobra. At sila ay mga anak na nakalimot kung paano maging tao. Huminga ako ng malalim. Ang laban ay opisyal na nagsimula at sa pagkakataong ito, hindi na ako aatras. Hindi kailanman. Nakaupo ako sa aking opisina. Pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga matatayog na gusali ng Makati. Sa loob ng ilang araw, naging sentro ako ng usap-usapan. Sa Facebook, sa mga Viber group ng aking mga kumpare, at maging sa mga huntahan sa labas ng simbahan, ang pangalan ko ay kinaladkad sa putik. Sinasabi nila na ako ay malupit. Sinasabi nila na ako ay wala ng bait sa sarili. Pinanood ko ang aking cellphone. Naroon pa rin ang mga post ni Liza at Anton. Marami pa ring nag-akala na sila ang biktima. Marami pa ring nag-iisip na ako ang masamang ama na sumira sa pangarap ng kanyang anak. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Ang katotohanan ay hindi nakukuha sa dami ng likes. Ang katotohanan ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng madamdaming status. Ang katotohanan ay nakasulat sa itim at puting papel. Attorney Santos, tawag ko sa aking abogado na nasa kabilang linya. Gawin na natin. Ipakita natin sa kanila ang nilalaman ng asul na kahon. Narinig ko ang buntong hininga ni Santos. Sigurado ka na ba, Teodoro? Kapag ginawa natin ito, mahuhubaran ang iyong anak sa harap ng buong mundo. Wala nang matitirang anino ng kanyang pagyayabang. Tumingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Santos, sabi ko, nang may buong paninindigan. Siya ang unang naghubad ng aking dangal sa harap ng publiko. Ngayon, hayaan nating ang mga numero ang magsalita para sa akin. Sa gabing iyon, hindi kami gumawa ng madamdaming video. Hindi ako nag-post ng mahabang litanya ng galit. Sa tulong ni Santos, naglabas kami ng isang formal na pahayag sa aking official business page. Ito ay isang simpleng dokumento. Isang audit. Inilabas namin ang mga bank statements mula sa BPI. Inilabas namin ang mga resibo ng matrikula sa Ateneo de Manila. Inilabas namin ang titulo ng kondo sa BGC na nakapangalan sa kanya pero ako ang nagbayad. Inilabas namin ang mga record ng mga sasakyang BMW na binili ko para sa kanya. Inisa-isa namin ang bawat sentimo. 50 milyong piso. Sa bawat pahina na inilalathala namin sa internet, naroon ang petsa, naroon ang aking pirma bilang nagbayad. Naroon ang katunayan na sa loob ng 28 taon, ang buhay ni Liza ay itinayo sa aking pawis. 1 milyong piso para sa debut. 2 milyong piso para sa master's degree sa ibang bansa na hindi naman niya tinapos. 5 milyong piso para sa mga luho at bakasyon. At ang huli, ang 5 milyong piso para sa kasal na hindi man lang niya ako binigyan ng kahit isang salamat. Tingnan natin ngayon, bulong ko sa aking sarili,
habang nakatingin sa screen ng aking computer. Hindi nagtagal, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mundong kanina lang ay kumukutya sa akin, biglang natahimik. Ang mga taong nag-post ng kawawa naman si Liza ay biglang nagbura ng kanilang mga komento, ang mga business partners ko sa construction industry. Na dati ay nag-aalinlangan sa aking katinuan ay nagsimulang tumawag. Teodoro, sabi ng isa kong matandang kumpare sa telepono, patawad kaibigan, hindi namin akalaing ganyan pala kalaki ang ibinigay mo. 50 milyon? Napakalaking halaga niyan. Isang pasasalamat lang sana ay sapat na. Pero bakit ka pa nila ginanito? Nakinig lang ako. Hindi ko kailangan ng kanilang paumanhin, pero masarap sa pakiramdam na sa wakas, nakita nila ang totoo. Sa social media, ang mga netizens ay nagsimulang mag-iba ng tono. Grabe, 50 milyon na ang nagastos sa kanya. Nagagawa pa niyang sirain ang tatay niya? Sabi ng isang comment. Ito ang tinatawag na walang utang na loob. Sabi naman ng isa pa, utang na loob. Sa ating kulturang Pilipino, iyan ang pinakamahalagang bagay. Maaari kang maging mahirap, maaari kang maging walang pinag-aralan, pero huwag kang magiging walang utang na loob sa taong nagpalaki sa iyo. Nang makita ng publiko ang laki ng ginastos ko, ang imahe ni Liza bilang isang biktima ay gumuho. Ang kanyang mga post sa Facebook ay naging sandata laban sa kanya. Ang bawat larawan niya na may hawak na mamahaling bag ay naging simbolo ng kanyang pagiging gahaman. Nakita ko ang post ni Anton pagkalipas ng ilang oras. Sinubukan pa niyang magpaliwanag. Sabi niya, hindi naman daw pera ang usapan dito, kundi ang pagmamahal ng isang magulang. Natawa ako ng mapait. Pagmamahal? Sabi ko sa aking sarili. Anton, ang pagmamahal ko ang nagpakain sa iyo nitong mga nakaraang buwan. Ang pagmamahal ko ang nagbigay sa asawa mo ng lahat ng hiningi niya. Pero ang pagmamahal ay may hangganan, lalo na kung ito ay tinatapakan. Hindi nagtagal, ang mga supplier ng kasal na kanina lang ay nagagalit sa akin ay nagsimulang magpadala ng mensahe. Ang manager ng Manila Hotel ay personal na tumawag kay Attorney Santos. Sabi nila, nauunawaan na raw nila ang sitwasyon. Sabi nila, humihingi sila ng pasensya dahil naging padalos-dalos sila sa paghusga. Sila na raw ang bahalang maningil ng direkta kina Liza at Anton dahil nakita nila sa mga resibo na ako na ang nagbayad ng higit pa sa nararapat. Nanalo ako. Pero bakit ganoon? Bakit wala akong nararamdamang saya? Habang tinitingnan ko ang mga bank statements na nakakalat sa aking mesa, ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na pagkapagod. Ang bawat resibong iyon ay alaala ng isang pagkakataon na akala ko ay nagpapasaya ako sa aking anak. Ngunit ang totoo, bawat pirma ko sa mga tseke na iyon ay isang hakbang palayo sa kanyang puso. Naisip ko ang mga lolo at lola na nakikinig sa kuwentong ito. Alam ko, marami sa inyo ang nakakaranas ng ganito. Ang ibigay ang lahat sa mga anak, pati ang ating mga ipon sa SSS o GSIS para lang magkaroon sila ng magandang buhay. At sa huli, tayo pa ang lalabas na masama kapag tumigil na ang agos ng pera. Huwag kayong matakot. Ang katotohanan ay may sariling lakas. Maaari itong matabunan ng ingay sa simula, maaari itong madumihan ng mga kasinungalingan. Pero sa huli, lilitaw at lilitaw ang totoo. Ang mga resibo ko ay hindi lamang listahan ng gastos. Sila ang aking saksi. Saksi sila sa bawat gabing nagpuyat ako sa construction site para lang mabili ang gusto ni Liza. Saksi sila sa bawat sakripisyo ko na itinuring lang niyang balewala. Tumayo ako mula sa aking upuan at pinatay ang ilaw ng aking opisina. Sa dilim, nakita ko ang liwanag ng lungsod. Narinig ko ang aking cellphone na tumunog. Isang text mula kay Liza. Papa, please, bawiin mo ang post mo. Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Hindi na ako makalabas ng bahay. Hindi ko naramdaman ang awa. Ang naramdaman ko ay ang lamig ng katotohanan. Liza, bulong ko habang binabasa ang kanyang mensahe. Hindi ako ang nagpapahiya sa iyo. Ang sarili mong mga gawa ang naglagay sa iyo sa sitwasyong iyan. Hindi ako nag-reply. Ibinulsa ko ang aking telepono at lumabas ng opisina. Sa labas, naghihintay si Mang Berting. Sir Teodoro, bungad niya sa akin na may malapad ng ngiti. Nakita niyo po ba? Ang daming sumusuporta sa inyo ngayon, sabi ng mga tao.
Kayo raw ang dapat tularan dahil alam niyo kung kailan dapat huminto. Tumango ako ng bahagya. Umuwi na tayo, Berting. Gusto ko nang matulog ng mahimbing. Habang bumababay ang sasakyan sa tahimik na kalsada ng Maynila, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa akin. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang itinatago. Ang mga resibo ay nagsalita na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngayon, ang mundo ay alam na kung sino si Teodoro. Hindi isang matandang baliw, kundi isang amang nagbigay ng lahat. At sa wakas, natutong tumayo para sa kanyang sariling dangal. Ang kabanata ng paninira ay tapos na. Ngayon, ang susunod na kabanata ay tungkol naman sa paniningil dahil ang bawat piso sa mga resibong iyon ay kailangang magkaroon ng kabuluhan. At sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, walang kahit isang sentimo ang masasayang, tahimik ang paligid. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Nakaupo ako sa aking lumang tumba-tumba sa tapat ng bintana. Pinapanood ko ang pagpatak ng ulan sa mga dahon ng aking mga halaman. May hawak akong rosaryo, hindi dahil sa nagdarasal ako ng formal, kundi dahil ang paghaplos sa mga butil nito ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Sabi nila, sa panahon ng kasaganahan, hindi mo mabibilang ang iyong mga kaibigan, ngunit sa panahon ng kahirapan, mabibilang mo sila sa daliri ng isang kamay. O baka nga, wala kang mabilang kahit isa. Nabalitaan ko ang nangyari kay Liza. Sa mundong kinalakhan niya, sa mundo ng mga alta sa Makati at BGC, ang reputasyon ay mas mahalaga pa sa ginto. At dahil sa kahihiyang nangyari sa Manila Hotel, at sa dambuhalang utang na 50 milyong piso na nakasabit sa kanyang pangalan, ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Ang unang tumalikod sa kanya ay ang pamilya ni Anton. Nalaman ko mula sa aking mga impormante na ang nanay ni Anton, ang aking balae, na dati ay napakatamis ng ngiti, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinabihan niya ang kanyang anak na kailangang makipaghiwalay na ito kay Liza. Hiwalay. Isang masakit na salita. Gusto nilang mag-file ng annulment. Sabi raw ng nanay ni Anton, hindi nila kayang madumihan ang kanilang pangalan. Hindi raw nila kayang makasama sa isang pamilya ang isang babaeng baon sa utang at itinatakwil ng sariling ama. Naisip ko, nasaan na ang mga pangako nila noong gabi ng kasal? Nasaan na ang sinasabi nilang pagmamahalan sa hirap at ginhawa? Wala. Naglaho na, parang usok. Ba, si Anton. Ang lalaking akala mo ay bayani kung manindigan, ay wala ring nagawa. O baka naman, wala talaga siyang balak gawin. Sumunod siya sa gusto ng kanyang magulang. Iniwan niya si Liza sa gitna ng bagyo. Iniwan niya ang kanyang asawa sa panahong kailangan siya nito ng husto. Ngunit hindi lang si Anton ang nawala. Ang mga kaibigan ni Liza, ang mga tinatawag niyang best friends, ay bigla ring nagkaroon ng amnesia. Ang mga babaeng dati ay kasama niya sa shopping sa Greenbelt. Ang mga kasama niya sa mga mamahaling lunch na ako naman ang nagbabayad ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Saying, iyon ang tawag nila doon, di ba? Nababasa nila ang message pero hindi sila sumasagot. Nakita ko sa social media na may mga group chat pa raw na kumakalat. Doon, ang mga dating kaibigan ni Liza ay pinagtatawanan siya. Sinasabi nila na social climber daw pala siya. Sinasabi nila na buti nga raw sa kanya dahil masyado siyang nagmamarunong. Napakasakit. Bilang ama, kumukurot sa puso ko ang isiping ang aking anak ay pinagkakaisahan ng mga taong dati ay pinapakain ko sa aming hapagkainan. Ngunit ito ang katotohanan ng buhay. Ang mga kaibigang binili ng pera ay mawawala rin kapag ang pera ay naglaho. Sila ay mga huwad, mga pekeng kaibigan, mga taong naroon lang dahil sa pakinabang. Naalala ko ang sinabi ni Liza sa akin noon. Sabi niya, Papa, kailangan ko ang perang ito para sa aking social standing. Kailangan kong makisabay sa kanila. Social standing. Ngayon, nasaan na ang standing na iyon? Nakatayo ba siya? Hindi. Nakadapa siya. At ang mga taong akala niya ay sasalo sa kanya. Sila pa ang unang tumapak sa kanya para hindi sila madumihan ng putik. Isang gabi,
Tumawag sa akin si Mang Berting. Sabi niya, nakita raw niya si Liza sa isang maliit na coffee shop sa labas ng BGC. Mag-isa lang daw siya. Wala na ang mga bodyguards. Wala na ang mga alalay. Nakaupo lang daw siya sa isang sulok, nakatingin sa labas, habang umiiyak ng tahimik. Naranasan ni Liza ang maging tunay na nag-iisa. Nag-iisa. Isang salitang napakalamig. Isang pakiramdam na tila ba ang buong mundo ay bumitaw na sa iyong kamay. Sa loob ng 28 taon, hindi ko hinayaan na makaramdam siya ng ganoon. Lagi akong nasa likod niya. Lagi akong handang sumalo. Pero dahil itinulak niya ako palayo, dahil mas pinili niya ang ningning ng mga peking kaibigan kaysa sa tapat na pagmamahal ng kanyang ama, ngayon ay kailangan niyang harapin ang dilim. Sinasabi ng aking isipan, hayaan mo siya, Teodoro. Ito ang leksyon niya. Pero ang puso ko, ang puso ng isang matandang ama ay paminsan-minsang bumibigay. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, anak, andito si Papa, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kapag pinuntahan ko siya ngayon, hindi siya matututo. Kapag sinaloko na naman siya, iisipin niya na laging may paraan para takasan ang pagkakamali. Kailangan niyang maramdaman ang lamig ng pag-iisa para malaman niya ang halaga ng tunay na pagsasama. Kailangan niyang makita na ang 50 milyong piso ay hindi kayang bumili ng isang tunay na kaibigan. Na ang isang BMW ay hindi kayang ihatid ka sa taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Huwad, iyan ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa akin. Ang buhay na binuo ni Liza ay isang huwad na palasyo. Itinayo sa ibabaw ng buhangin. At nang dumating ang malakas na alon ng katotohanan, ang lahat ay gumuho. Naisip ko ang mga kapwa ko lolo at lola. Alam ko, marami sa atin ang gustong ibigay ang lahat sa ating mga apo at anak. Ayaw nating makita silang malungkot. Ayaw nating maranasan nila ang hirap na dinanas natin noong araw. Pero, minsan, ang paghihirap ay kailangan. Ang pag-iisa ay kailangan para makilala mo ang iyong sarili, para malaman mo kung sino ka talaga kapag wala na ang lahat ng palamuti sa iyong katawan. Si Liza ngayon ay nasa yugto ng paglilinis. Nililinis ng tadhana ang kanyang buhay. Tinatanggal ang mga anay. Tinatanggal ang mga taong walang idinudulot na mabuti. Masakit ang prosesong ito. Parang operasyon na walang anesthesia. Pero ito lang ang tanging paraan para maging totoo muli ang kanyang buhay. Anak, bulong ko sa hangin habang nakatingin sa ulan. Sana ay maintindihan mo. Ang pag-iwan nila sa iyo ay hindi sumpa, kundi isang biyaya. Dahil ngayon, makikita mo na kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi si Anton, hindi ang kanyang mga kaibigang Alta, kundi ang amang kanina lang ay tinawag niyang baliw. Pinagpatuloy ko ang paghaplos sa aking rosaryo. Isang butil para sa kanyang kaligtasan. Isang butil para sa kanyang pagkatuto. At isang butil para sa aking sariling katatagan. Ang gabi ay lumalalim na. Ang ulan ay tumitila na rin. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada ay muling nagniningning. Mag-isa si Liza sa gabing ito. At sa kanyang pag-iisa, sana ay mahanap niya ang daan pabalik. Hindi pabalik sa pera, kundi pabalik sa pagiging isang tunay na anak. Isang anak na marunong lumingon sa pinanggalingan. Isang anak na marunong magpahalaga sa mga taong nananatili kahit wala na ang lahat. Ang pag-iwan ng mga huwad na kaibigan ay ang simula ng kanyang paggising at bilang kanyang ama, maghihintay ako. Hindi ako lalapit hanggat hindi niya natututunan ang halaga ng pagiging totoo. Dahil ang tunay na yaman ay wala sa bangko. Ito ay nasa mga taong hindi ka iiwan, kahit ang buong mundo ay tumalikod na sa iyo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking paboritong silya at nagbabasa ng lumang diaryo, narinig ko ang isang mahinang katok sa aming pintuan. Hindi ito ang malakas at mayabang na katok na nakasanayan ko. Ito ay mahiyain, tila nag-aalinlangan. Nang buksan ni Mang Berting ang pinto, tumambad sa akin ang isang tanawin na hindi ko inakalang makikita ko. Naroon si Liza, ang aking anak, na dati ay laging nakasuot ng pinakamamahal na gown. Ngayon ay mukhang lupaypay. Basang-basa siya ng ulan. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mamahaling bag.
Ang tanging dala niya ay isang maliit na maleta at ang kanyang mga luhang hindi mapigilan sa pagagos. Papa, bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Papa, patawad po. Patawad. Isang salita na matagal ko nang gustong marinig. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako agad sumagot. Pinagmasdan ko muna siya. Nakita ko ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Wala na ang kislap ng kayabangan. Ang natira na lamang ay ang pagod ng isang taong hinarap ang lupit ng mundo ng mag-isa. Pinatuloy ko siya. Pinainom ng mainit na tsaa. Pero bago siya makapagsalita pa ng higit, itinaas ko ang aking kamay para patigilin siya. Tinanggap kita rito sa bahay, Liza, dahil anak kita, mahinahon kong sabi. Pero huwag mong iisipin na babalik tayo sa dati. Ang bangko ni Teodoro ay sarado na. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Pero tumango siya. Tinanggap niya ang aking sinabi. Bibigyan kita ng 50,000 piso pagpapatuloy ko. 50,000 piso, iyan ang huling puhunan na ibibigay ko sa iyo para makapagsimula ka. Gagamitin mo iyan para sa renta ng isang maliit na apartment at para sa iyong pagkain. 50,000. Kumpara sa milyon-milyong naubos niya noon, ito ay barya lamang. Pero ngayon, nakita ko na hinawakan niya ang tseke nang may matinding pag-iingat. Tila ba ito na ang pinakamahalagang papel sa kanyang buhay? May kondisyon ako, Liza. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mayroon kang 2 linggo. 2 linggo para makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, basta marangal. At simula sa araw na iyon, mamumuhay ka gamit ang sarili mong sahod. Walang tulong mula sa akin. Walang tulong mula sa mga credit card. Gagawin ko po, Papa, sagot niya. At sa pagkakataong ito, naniwala ako sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Mahirap ang pinagdaanan ni Liza. Nabalitaan ko na nagtrabaho siya bilang isang simpleng clerk sa isang opisina sa Maynila. Namasahe siya sa jeep. Kumain siya sa mga karinderya. Ang dating anak na hindi marunong humawak ng walis, ngayon ay naglalaba ng sarili niyang mga damit. Minsan, binibisita ko siya nang hindi niya alam. Pinapanood ko siya mula sa malayo habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, pagod pero may dangal. Dito nagsimula ang tunay na pagbabago ni Liza. Mula sa pagiging isang spoiled na anak, dahan-dahan siyang naging isang tunay na adult, isang taong may pananagutan. Isang taong marunong magpahalaga sa bawat sentimong kinikita niya. Mga kasama ko sa pagtanda, alam ko na masakit para sa atin na makitang nahihirapan ang ating mga anak. Pero minsan, ang pagbitaw ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ang pagbibigay ng disiplina ay ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin. Ngayon, kapag bumibisita si Liza sa akin tuwing linggo, hindi na pera ang hinihingi niya. Ang dala niya ay isang simpleng supot ng tinapay na binili niya mula sa sarili niyang sahod. At para sa akin, ang tinapay na iyon ay mas masarap pa kaysa sa anumang handa sa Manila Hotel. Dahil sa bawat kagat, nalalasahan ko ang tagumpay ng aking anak. Nalalasahan ko ang kanyang bagong simula. Sa wakas, nahanap na namin ang tunay na yaman. Hindi ito ang 50,000,000 piso na nawala, kundi ang pagmamahal at respeto na muling nabuo sa aming pamilya. Dito nagtatapos ang ating kwento, isang kwento ng pagpapasya, sakripisyo at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may napulot kayong aral na magagamit ninyo sa inyong sariling mga buhay. Hanggang sa muli, ako po si Teodoro na nagsasabing ang tunay na pagmamahal ay laging may kasamang pagtuturo. Magandang gabi sa inyong lahat.